Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-22 sa buwan ng Pebrero, taong 2025. At sa ulo ng mga balita, engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelde naganap sa bayan ng Pola. Marketing agreement sa pagitan ng BJMP District Jails at DAR, Oriental Mindoro nilagdaan. At ika-30 anibersaryo ng PhilHealth, simpleng ipinagdiwang. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, isang PDL o Person Deprived of Liberty at ang kanyang kasintahan ang ikinasal sa Rojas Gymnasium sa Oriental Mindoro noong nakaraang Valentine's Day, February 14. Narito ang report. Isang PDL o Persons Deprived of Liberty at ang kanyang kasintahan ang ikinasal sa Rojas Gymnasium sa Oriental Mindoro nakaraang Valentine's Day, February 14. Pinangunahan ng punong bayan ng seremonya na dinuluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Ayon kay BJMP Mimaropa Information Officer Gio Tricio Frianglo, nagsisilbing inspirasyon ng kasalang ito upang mahikayat ang mga PDL na magbagong buhay at makapiling muli ang kanilang pamilya. Sa tulong ng BJMP Rojas at mga wedding sponsor na ibigay ang kasuotan, singsing at handaan bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pagpapalakas ng pamilya at pagmamahalan. Nagpasalamat ang bagong kasal na may isang anak sa pagkakataong maikasal ng legal. Bahagi ito ng layunin ng BJMP na palakasin ang pagpapahalaga sa pamilya. Sa kabila ng kawalan ng pondo, ipinagdiwang pa rin sa simpleng pamamaraan ng PhilHealth Oriental Mindoro ang kanilang ika-30 anibersaryo. Hangad anila nila na maipadama pa rin sa mamamayan ang kanilang serbisyo at benepisyo mula sa PhilHealth. Sa kabila ng kawalan ng pondo, ipinagdiwan ng PhilHealth Oriental Mindoro ang kanilang ika-30 anibersaryo sa isang simpleng pamamaraan, ika-14 ng Pebrero. Maaga pa lamang na inihanda ng mga kawani nito sa harapan ng kanilang tanggapan ang kanilang ukay items na libreng ibinahagi sa mga may nais nito. Kasabay rin ng kanilang pagbubukas ang pagbibigay ng masarap na sopas at almusal na spaghetti at puto. Ayon kay PhilHealth Oriental Mindoro Branch Chief Social Insurance Officer Maria Neresa Reganit, ito ay simpleng pamamaraan nila upang kahit paano ay maramdaman ng mga miyembro nito ang pag-aalaga at malasakit aniya ng PhilHealth. Bagamat aminado sila na hindi pa rin sapat ang benepisyo nito, bunsod pa rin ang patuloy na pagtaas sa mga bilihin at serbisyo. Ay 2 beses na rin aniya nagtaas ang benefit package ng PhilHealth para sa mga miyembro. And then sa programa naman po natin, atin lang pong pinasasalamatan ang Panginoon na sa loob naman po ng isang taon ay at least ang PhilHealth po ay patuloy pa rin po na nagbibigay ng maayos na serbisyo. Yun lang naman po ang gusto natin na maramdaman ng ating mga kapwa, ng ating mga miyembro, ng kapwa Pilipino na sana ay maramdaman nila na ang PhilHealth ay laging naandyan para sa kanila. Maaaring hindi po sapat ang mga benepisyo po natin sa ngayon dahil nga po siguro dahil sa pagtaas ng mga presyo, pero kami po talagay nandoon sa punto na kung saan gusto sana natin ang lahat ng ating mga kababayan ay maramdaman ang PhilHealth. Kasi po 2 beses na nagtaas ang ating PhilHealth ng benefit package nito. Last year po nagtaas po tayo, ngayon pong taon nagtaas po ulit. So sana po sa ating mga stakeholders, sa ating mga partners na hospitals, yung ating mga doctors po na siyang tumitingin sa ating mga miyembro ay maiparamdam din po sa ating mga miyembro yung tulong ng PhilHealth. Ano po? Ipinaliwanag rin ni Reganit na malaki ang diferensya ng posibleng benepisyo sa PhilHealth kung sa pribadong hospital ito gagamitin kumpara sa mga pampublikong hospital.
maaaring sa isang pribadong hospital, tayo po ay malaki ang ating nagiging cash out or nababayaran pa dahil nga po sa ating pong kinukuha ang expertise ng ating mga doktor na dalubhasa. Ibig sabihin, tayo po'y pumapayag kung magkano po ang sisingilin nila sa atin. Pero bukod po doon, kanila pong ibabawas ang PhilHealth benefit na nakaakibat doon sa isang kaso ng ating pasyente. Ngunit para sa mga kababayan natin na napapa-ospital sa isang pagpubliko, sila pong lahat ay ating pong natutulungan at nandyan din po ang ating Malasakit Center na siya pong kaakibat po natin. So pinagsama-sama po sa Malasakit ang PhilHealth, DSWD at saka PCSO upang nasa ganon matugunan po yung mga pangangailangan na hindi po nasasakop ng benepisyo po ng PhilHealth. Sa huli, ayon kay Regani, nagpapasalamat pa rin sila sa lahat na patuloy na sumusuporta sa PhilHealth at sa pagdiriwang nila ng ika-30 anibersaryo, hangad-an nila ng kanilang tanggapan na higit pang makapaglingkod sa mamamayang Mindoreño. Samantala, 3 taon muling isinagawa ang kasalang panlalawigan kung saan ay 53 pares ng magkasintahan ang pinag-isang dibdib nakaraang araw ng mga puso February 14 sa Bulusan Park Pavilion, lungsod ng Calapan. Ang naturang gawain ay magkatuwang na itinaguyod ng Provincial Government of Oriental Mindoro at City Government of Calapan. Sa ikatlong pagkakataon, muling isinagawa ang kasalang panlalawigan kung saan ay 53 pares na magkasintahan ang pinag-isang dibdib nakaraang araw ng mga puso February 14 sa Bulusan Park Pavilion, lungsod ng Calapan. Ang naturang gawain ay makatuwang na itinaguyod ng Provincial Government of Oriental Mindoro at City Government of Calapan. Layo nito na isulong at advokasya ng lokal na pamahalaan na palakasin ang pamilyang Oriental Mindoreño at bigyang pagkakataon ang lahat na gawing ganap at sagrado ang kanilang pagmamahalan. Sa mensahe naman ni Governor Bons Dolor, hinimok niya ang mga bagong kasal na panatilihin ang pagtutulungan, respeto at pagmamahalan sa kanilang pagsasama. Babe, mahal, honey, mami o pangalang tunay. Tanggapin at suotin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aming pagmamahal at katapatan upang hawakan at ingatan sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, at ipangangako sa iyo ang aming pagmamahal. Sa pamamagitan ng singsing na ito, tinatanggap kita bilang aking asawa hanggang sa tayo'y nabubuhay. Suot ang singsing hanggang dulo. Suot. Mga babae, kunin ang singsing sa puso ng palasingsingan. Magitin. Hani, mahal, iliw ko, o pangalan. Tanggapin mo at suotin ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan upang hawakan at ingatan sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, at ipinangangako ko ang aking pagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng singsing na ito, tinatanggap kita bilang aking asawa hanggang sa tayo'y nabubuhay. Isuot ang diretso hanggang dulo at pagkatapos muling hawakan ang kamay ng bawat isa. Tanggap sa isa't isa bilang kabiyak sa harapan ng inyong ninong at ating gobernador, ang minamahal nating Governor Bons Dolor, at sa kanyang kabiyak na si Ginang Hias Govinda Dolor, at sa iba pang mga saksi. At sa bisa ng kapangyarihang gawad sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang hukom ng Regional Transport Branch 39 Calapan City, at lalo't higit ay sa biyaya ng buong may kapal, kayo ay aking idinedeklara
Si Calapan City Mayor Malu Murillo binigyan diin ng kahalagahan ng pagmamahal at pagkakaisa. Pinasalamatan niya ang mga magkasintahan na nakiisa sa okasyon na aniyay magsisilbing inspirasyon para sa iba. Tumanggap naman na regalo mula sa pamalaang panlalawigan ng mga nag-isang dibdib, gayon din mula sa kanilang mga ninong at ninang. Dagdag kasiyahan rin sa mga ikinasalang espesyal na salo-salo. Pinasalamatan naman ni Board Member Faye Ilano Navarro ang lahat ng tumulong at naging bahagi ng kasalang panlalawigan. Bukod sa PGOM at City Government, nagpasalamat siya sa Christ Commission Fellowship Lipa at CCF Calapan Outreach, Philippine Statistics Authority at ilang individual. Pinangunahan naman ni Executive Judge Josephine Caranzo ang wedding pronouncement. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, lumagda sa isang marketing agreement ang Bureau of Jail Management and Penology District Jail sa Lalawigan at ang Department of Agrarian Reform Oriental Mindoro. Ito ay sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty ng gobyerno. Lumagda sa isang marketing agreement ang Bureau of Jail Management and Penology District Jail sa Lalawigan at ang Department of Agrarian Reform Oriental Mindoro. Ang naturang kasunduan ay pinagtibay sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty ng gobyerno na layong palakasin na ugnayan sa pagitan ng mga agrarian reform beneficiary organizations na silang maghahatid ng supply ng pagkain o ng kani-kanilang produkto sa mga government institutions tulad ng BJMP at ilang pang ahensya. Pundasyon rin nila ito ng food security at pagtitiyak ng patuloy na kabuhayan para sa mga benepisyaryo, kabilang sa mga arbon ang grupong YAKAG, GEMCO, KFIA at SKBHV na mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. It is particularly important as it addresses our mutual goals of improving food security while providing a reliable market to our agrarian reform beneficiaries. Moreover, this activity aligns with the objective of the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, or PHP, a vital initiative aimed at eradicating hunger and alleviating poverty in our society. This report resonates harmoniously with the United Nations Sustainable Development Goals of zero poverty and no hunger, particularly SDG 1 and 2. As one of the signatories of these goals, our country is committed to implementing strategies that promote inclusive development
and ensure that no one is left behind. May mga pagkakataon na ihirapan ng ating mga agrarian reform beneficiaries upang dalhin sa merkado ang kanilang produkto. Ngunit ang pamahalaan ay humahanap ng iba pang pamamaraan para madaling dalhin ang mga agricultural products sa merkado at ang institutionalized marketing ay isa lamang ito. Napakahalaga ang ginagampanan ng bawat isa. Katulad na lamang ang ating agrarian reform beneficiaries na siyang tinuring na bayani noong panahon ng pandemya. Alam nyo, ang programang EPAP ay nabuo sa dahil nakita ng ating pamahalaan ng hirap ng ating mga mamamayan noong panahon ng pandemya. Pero pinagpatuloy natin ito at pinalawak pa, pinalakas pa dahil nakita ho natin na ang dulot ng programang EPAP ay para to eradicate o para tanggalin ng lubusan ang kahirapan at kagutuman ng bawat Pilipino. Matapos ang paglagda, ipinagkaloob sa Roxas District Jail ang plaque of recognition bilang siyang may highest purchases, habang ang Arbos SKBHV naman ang tumanggap ng highest marketing sales for project implementation on PAHP program sa nakaraang taong 2024. Dinaluhan na nasabing gawain ni DAR Regional Director Marvin Bernal, Parpo Rogelio Madarcos at ang BJMP na ikinatawan naman ni Regional Chief of Directorial Staff, Jail Senior Officer Jeronimo Salye. The collaboration between the Bureau of Jail Management and Penology and Agrarian Reform and Fishery Organization plays a crucial role in ensuring a sustainable and substantial food supply for persons deprived of liberty. By working together, BJMP can secure a reliable source of fresh and nutritious food, while Arbos benefit from stable market for their agricultural products. This partnership not only addresses food security within detention facilities, but also strengthens local farming communities by providing them with economic opportunities. Moreover, this collaboration promotes social responsibility and exclusivity. Isang lehitimong engkwentro ang naganap sa Barangay Misong sa Bayan ng Pola nakaraang umaga ng ika-19 ng Pebrero. Ito ay bahagi pa din nila ng patuloy na operasyon ng mga kasundaluhan laban sa mga rebelde upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa isla ng Mindoro. Isang lehitimong engkwentro ang naganap sa Barangay Misong sa Bayan ng Pola nakaraang umaga ng ika-19 ng Pebrero. Ito ay bahagi pa rin nila ng patuloy na operasyon ng mga kasundaluhan laban sa mga rebelde upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa isla ng Mindoro. Ang operasyon ay isinagawa ng 76th Infantry Battalion sa ilalim ng 203rd Infantry Brigade laban sa natitirang miyembro ng nabuwag na KLG-ICM. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng mga residente at ng pamahalaan ang Bayan ng Pola sa pangunguna ni Mayor Jennifer Cruz, napabilis agad nila na nanatukoy ang presensya ng mga kahina-hinalang individual sa kanilang lugar. Dahil dito ay inilunsad ang operasyon upang maberipika ang nasabing sumbong at para matiyak ang seguridad ng mga mamamayan ng Pola. Nagpahayag ng pasasalamat si Colonel Eric Guevara, Acting Brigade Commander, sa patuloy na suporta ng mga mamamayan ng Pola. Muli, nanawagan si Colonel Guevara sa mga natitirang miyembro ng rebelding grupo na bumalik na sa mapayapang pamumuhay. Ayon sa kanya, bukas ang 203rd Brigade para sa sinuman nagnanais magbagong buhay at tuluyan ng lisanin ang armadong pakikibaka. Sa inilabas namang pahayag ni Mayor Jennifer Cruz, nakakalungkot niya ang pangyayari ng engkwentro ng military operatives laban sa mga elemento ng rebelding NPA sa sitio Bakyaan, Misong. Ganun pa man, ito ay kinakailangang hakbang ng militar upang masugpo ang rebelding grupo at magkaroon ng pangmatanggalang kapayapaan nila sa kanilang lugar.
Hinihiling rin ng punong bayan sa mamamayan ng Pola ang maging mapagmatsyag at i-report sa otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Nananatiling bukas naman ani ang pamahalaan para sa mga rebeldeng nais magbalik loob at tumahak sa mapayapang buhay. Samantala, ika-14 ng Pebrero isinagawa ang ceremonial awarding ng Notice of Award para sa 57 megawatt guaranteed dependable capacity mula sa competitive selection process ng Oriental Mindoro Electric Cooperative na ginanap sa kanilang main office, Barangay Santa Isabel, Calapan City. Ika-14 ng Pebrero, isinagawa ang ceremonial awarding ng Notice of Award para sa 57 megawatts guaranteed dependable capacity mula sa competitive selection process ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated na ginanap sa kanilang main office, Barangay Santa Isabel, Calapan City. Ayon kay Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor, isa ito sa kanilang konkretong pagtugon sa pagresolba ng kakulangan ng power supply sa lalawigan. Panimulang gawain rin niya ito sa pagdiriwang ng 52nd founding anniversary ng Ormeco. Maraming salamat po sa pagtitiwala at sa panahon na kung saan sa loob ng 10 taon hinintay namin ang pagkakataon nito na maging isang katotohanan sapagkat since 2014 sinubok ng Ormeco, bagamat wala po ako noong mga panahon na yun, na magkaroon ng matiwasay at sapat na supply ng kuryente. Subalit, sa mga hamon ng kooperatiba, internal man o palabas, ito po ay nagkaroon ng delay. Kaya nagpapasalamat ako sa mga member consumers na nandito sapagkat kayo mismo ang makakarinig, makaka-witness na Ormeco ay kailanman hindi tumigil sa kanyang pagsusumikap na matupad o tuparin o magasulbahan ang mga pagkukulang ng kanyang pagbibigay ng serbisyo. At ngayong araw na ito ay sisimulan natin ang pinakamagandang hakbang tungo sa katuparan ng pagsusulba sa nooy na identify ni Undersecretary Fred Tabella ng Department of Energy ang kakulangan sa supply. Kabilang naman sa mga tumanggap ng Notice of Award ay ang DMCI Power Corporation, Ormin Power Corporation, Power Pioneer JWND Corporation, RMS Technology and Waste Management Corporation, East Paramount Energy Corporation at ang Green Force Energy Corporation. Bahagi rin ng programa ang ceremonial signing of Joint Pole Agreement sa pagitan ng Ormeco at mga telecommunications company sa lalawigan. Kabilang na dito ang Tamaraw Vision Network Incorporated o TVNet na ikinatawan ni TVNet President Romeo Medina. Partner ng local government with regards to the cleaning up of those cables na hindi naman po ginagamit na. So kaya po na mahalaga ang presensya ng ABC para po sa inyong meeting ng inyong federasyon ay masabi nyo naman po na si Ormeco naman po ay tumutupad kasi po kami po naatasan manguna sa clean-up operation. Isinagawa rin dito ang ceremonial launching ng solar project ng Ormeco at ang pamamahagi ng nasabing tangkapan ng burial assistance. Dumalo at nagbigay rin ng kanilang mensahe si Governor Yumerito Dolor, Ormeco Board of Directors sa pangunguna ni BOD President Bobby Macalalad, MCOO President Romeo Medina at ilang pang konsernado individual. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon,
Dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Formal nang ipinakilala sa publiko ang mga bagong pupuno sa Mindoro Tamaraws ngayong 2025 season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL, ika-12 ng Pebrero sa Bayan ng Pola, kung saan ay pinangunahan ito ni Mayor Jennifer Cruz na siyang team owner ng nasabing koponan. Formal nang ipinakilala sa publiko ang mga bagong pupuno sa Mindoro Tamaraws ngayong 2025 season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL, ika-12 ng Pebrero sa Bayan ng Pola. Pinangunahan ito ng Mindoro Tamaraws team owner Pola Mayor Jennifer Cruz, katuwang sina head coach Rodney Santos at coaching staff na sina EJ File at John Ferrios. Pinakilala rin ni Mayor Ina ang mga pinagmamalaking homegrown players na sina Sebastian Rocio, Luigi Natada, Mark Lamang, Jason Perez, habang nananatili pa rin sa koponan si Rodel Vaigan. Ayon kay Mayor Ina, ito ay bunsod pa rin na pagnanais niyang iangat ang pangalan na lalawigan at ng ating pinagmamalaking Tamaraw sa mundo ng sports. Hindi kailangan niya na isa ang larong basketball sa kinahiligan ng mga Mindoreño at maging sa buong bansa. Naniniwala rin siya sa galing at disiplina ng mga manlalarong Mindoreño. Kaya ang payo niya sa lahat ng players, patuloy na magsumikap at maging mabuting halimbawa ng pagtataguyod ng kapatiran, disiplina at pagsusumikap. Kaya lang gusto kong tumulong sa Mindoreños, bigyan ng chance yung mga Mindoreño na mas makilala sa larangan ng basketball. Kasi ang Mindoro, alam naman nating lahat na number 1 na laro ay basketball. Yung team naging mabuti sa napabuti, reason yung mga players natin ay nakilala, like yung from Puerto Galera na player natin, from Calapan City. So, nabigyan natin ng chance yung mga batang Mindoreño na magagaling sa basketball. Samantala, ang Mindoro Tamaraws ang nag-iisang koponan mula sa rehiyong Mimaropa sa 7th season ng MPBL na nakatakdang simulan sa darating na March 8, 2025 sa Ilagan, Isabela.
Samantala sa kaugnay na balita sa naganap na formal na pagpapakilala ng bagong bubuo sa Mindoro Tamaraws na sasabak sa 7th season ng MPBL, higit anilang pinalakas ang koponan dahil magiging katuwang ni team owner Mayor Jennifer Cruz na susuporta dito si 1st District Congressman Arnancy Panaligan. Sa naganap na formal na pagpapakilala ng bagong bubuo sa Mindoro Tamaraws na sasabak sa 7th season ng MPPL, higitan nilang pinalakas ang koponan dahil magiging katuwang ni team owner Mayor Jennifer Cruz si 1st District Congressman Arnancy Panaligan. Patunay dito ang paglagda ng dalawa sa isang Memorandum of Agreement na nagsasaad ng buong suporta ng mambabatas sa koponan. Ayon kay Congressman Panaligan, mahalaga ang pagsali ng Mindoro Tamaraws sa isang pambansang liga tulad ng MPBL upang mas makilala ang Oriental Mindoro hindi lamang sa larangan ng palakasan kundi pati na rin sa turismo at ekonomiya. Well, maglalagay ang ating probinsya sa mapa sa larangan ng sports, sa national sports, basketball. Ito nyo naman, ang mga pambato ang mga ito, sa height pa lamang, talagang merong malaking potensyal. Kaya nga ang pangalan ng team ay Mindoro Tamaraws, dala ang pangalan ng Oriental Mindoro. Yung Tamaraw din, it might create awareness tungkol dun sa Tamaraw conservation din. Diba? Kaya lagi natin kinakapit yung Tamaraw sa Mindoro, para ma-associate. So, kaya ko, dalawa ang magiging benepisyo nito. Magiging kilala ang ating lalawigan na gumagalaw sa larangan ng sports, particularly sa basketball, sa national level. At pangalawa, yung awareness din sa Tamaraw, as bilang isang endangered species na kailangan ma-preserve. Nagpasalamat naman si Mayor Cruz sa suporta ng mambabatas at nagpahayag na ibibigay ng Mindoro Tamaraws ang kanilang pinakamahusay na laro upang makasulong sa liga. Umaasa naman si Congressman Panaligan na magbibigay inspirasyon rin ang nasabing koponan sa mga kabataang Mindoreño na patuloy na mangarap at magsumikap na isakatuparan ito lalo na sa mundo ng sports kung saan ay marami na ang namayagpag dala ang pangalan ng Oriental Mindoro. Sa pagsusulong ng misyon at proyekto na ipinatutupad ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na Morality in Media, naglunsad ang Daughters of Mary Immaculate International Holy Child Circle ng isang oratorical contest na nilahukan ng mga guro at estudyante mula sa 14 na paaralan sa lungsod ng Calapan. Sa pagsusulong ng misyon at proyekto na ipinatutupad ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na Morality in Media, naglunsad ang Daughters of Mary Immaculate International Holy Child Circle ng isang oratorical contest na nilahukan ng mga guro at estudyante mula sa 14 na paaralan sa lungsod ng Calapan. Ginanap ang patimpalak sa St. John Mary Vianney Hall ng Santo Niño Cathedral na karaang 15 ng Pebrero, araw ng Sabado. Bawat isang kalahok ay kinakitaan ng husay na dala ang buong suporta ng kani-kanilang mga paaralan. We were open to the concept of good and bad. To do what is good and avoid what is bad is what our parents reminds us. From that, I held with that principle that it can only either be good or bad. Yet that changed, for it is not only my height that grew, my physical physique that changed, but I've grown, changed. And my perspective in life goes on deeper. My 4-year-old self will forever bash the villain in the story. But the 17-year-old now will first ask, why did the villain act that way? What is the reason? Matapos ang patimpalak, 5 mag-aaral ang tumanggap ng sertipiko at cash prizes. Tinangan ng 5th placer ang mag-aaral mula sa Luna Goco Colleges, 4th placer mula sa Vocational High School, 3rd placer ay ang kalahok mula sa OMNHS, 2nd placer ay mula sa Managpin National High School at ang nanguna na mag-aaral at nag-uwi ng cash prize na 10,000 piso ay nagmula naman sa Holy Infant Academy.
Pasasalamat naman ang ipinabot ng Daughters of Mary Immaculate International Holy Child Circle sa lahat na nakibahagi sa kanilang proyekto. Isa lamang anil ito sa mga gawain nila na tumutugon sa higit na pagpapalakas ng buhay Kristiyano at ang paglinang sa talento ng mga kabataang Kalapeño. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.